Sa liblib na baryo, tahimik ang araw. Ngunit ang gabi ay may kwento. Ang kanilang takot ay hindi sa magnanakaw o hayop, kundi sa isang nilalang na tinatawag na San Telmo. Isang apoy na lumulutang, sinasabing dinadala ang mga naliligaw patungo sa malalim na kagubatan. Narinig mo ba? Hanggang ngayon, wala pa ring balita kay Mang Selo. Sabi nila, may nakita raw siyang kakaibang apoy. Tomas, baka San Telmo nga ang nakita niya. Hindi ako naniniwala riyan. Baka naligaw lang siya. Mga bata, umuwi na kayo bago dumilim. Hindi biro ang mga nangyayari ngayon. Halika rito. Tomas, mukhang hindi ka pa rin naniniwala. Hindi po kasi ako naniniwala sa multo at mga ligaw na apoy. Noong kabataan ko, may kaibigan akong nagngangalang Ramon. Isang gabi, nakita niya ang isang makinang na apoy sa gitna ng palayan. 3 araw siyang nawawala. Nang matagpuan namin siya, nanginginig siya sa takot at paulit-ulit lamang na nagsasabing, tinatawag niya ako, sinusundan niya ako. Ano pong nangyari kay Ramon? Alam mo, Mila, patutunayan kong hindi totoo ang San Telmo. Mamayang gabi, pupunta ako sa palayan. Sama ako. Hindi kita hahayaang mag-isa. Tahimik ang buong baryo nang palihim na lumabas ang dalawa. Tanging tunog ng kanilang mga yabag at huni ng kuliglig ang maririnig. Habang papalapit sila sa lumang palayan, lalo nilang nararamdaman ang malamig na hangin. Parang may kakaiba. Ano? Sa gitna ng kadiliman, may isang liwanag na tila sumasayaw sa hangin. Parang isang taong nagliliyab. San Telmo. Unti-unting lumapit ang San Telmo habang kumikislap ang apoy nito. Tila buhay ito. Tila may matang nakatingin sa kanila mula sa apoy. Takbo. Ngunit habang tumatakbo sila, tila umiikot lamang sila sa parehong lugar. Ang mga puno ay tila gumagalaw. Ang daan ay nawawala. Bawat lingon nila, mas papalapit ang San Telmo. Hindi ko na kaya. Hindi ko na alam kung nasan tayo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng matinding takot si Tomas. Ngunit huli na yata ang lahat. Patawad. Hindi ako nakinig. Tomas! Mila! Huwag kayong humiwalay. Nagdarasal, Dahan-dahang naglaho ang mahiwagang apoy hanggang sa tuluyan itong mawala sa gitna ng gabi. Huwag mo nang ulitin yon. Tayong, patawad po. Buti na lang po at nakita ninyo kami. Ang mga alamat ay hindi lamang kwento para manakot. Ito'y mga paalala, mga babalang ipinasa ng ating mga ninuno upang manatiling ligtas ang susunod na sainlahi. Huling kabanata, ang aral ng San Telmo. Mula noon, hindi na muling nagmatigas si Tomas. At tuwing sasapit ang gabi, naaalala ng buong baryo ang nangyari sa 2 bata. Ang alamat ng San Telmo ay nananatiling buhay sa kanilang alaala. Isang paalala na hindi dapat pinabaliwala ang payo ng matatanda. Pagkat ang kanilang mga babala ay bunga ng karanasan at pagnanais na maprotektahan ang kanilang mga mahal sa buhay.